Dalawang contestants ang nag-aakyat sa entablado. Lahat sila ay mga manlalaro ng Chino. Ang unang contestant, tumpak ang kanyang boxing technique. Sun Qiankun, mabilis na kidlat. Hinarap niya ito sa nakaraang laban. Mabilis na pinatay ni Emi Legend ang kanilang batang kalaban. Liang Yuanhao, ang dalawang batang manlalaro ng Chino na ito. Sino kaya ang makakapaglaro sa larong ito? Email address. Sama-sama nating saksihan ito. Maghintay tayo at tingnan. Sige, lahat. Una, batiin natin ang mga manlalaro ng white. Isang mabigat na mandirigma na may background na sanda. Sun Qiankun. Susunod, ipagpatuloy natin ang susunod na panauhin. At ang boksingero na ito, sa nakaraang laro, sa maalamat na Eni Boxing Ring, bigay siya ng isang tunay na kahanga-hangang pagganap. Sa isang napakaikling panahon, pinatay niya ang kanyang kalaban. Ang larong ito, patuloy siyang magsusulat. Ito ba ang kanyang alamat ng mundo? Maghintay tayo at tingnan. Bigyan natin ng palakpakan ang mandirigma ng Black Faction. Isang tumataas na bituin sa bukid. Liang Yuanhao. In the white corner from China, I give you Sun Kamusta sa lahat, mahal na mga manonood? Maligayang pagdating sa Sichuan Satellite. Alamat ng aming labindang. Narito kami ngayon, Eni Mountain Gymnasium. O si Tony, o si Dong Jianhao. Sa ngayon ito ay isang super labanan sa 67 kilograms. Gayon din ang panuntunan ng malayang pakikipaglaban. Ang puti sa bukid ay Sun Qiankun, mula sa Henan, China. Sun Qiankun mula sa Henan, China. Itinampok din sa koponan ni Black ang batang manlalaro ng Chino na si Liang Yuanhao. Si Liang Yuanhao ay isang napaka-promising na batang manlalaro. Napakalakas ng kanyang kalooban. Sa panahon ng kaganapan ng Emi Legend du Jiangyan, hinarap niya ito anuman ang karanasan niya. Kasama na ang lakas na ito. Lahat ay nalampasan ang kanyang Russian star na si Albi. Sa laban na yon, bagamat natalo si Liang Yuanhao sa laban, ngunit sa pambihirang kalmado na estilo ng paglalaro. At ang napakalakas na lakas ng kalooban na ito, minsan niyang pinabagsak si Albi sa ikalawang round. Nagdudulot ng bayomi sa kalaban. Pagkatapos, sa Emi Mountain Leg noong Setyembre 23, muli niyang nilalaro ang purong mga patakaran ng Kai Code Wenders. Nangyari rin ito sa unang laro, nang bilangin ng kalaban ang mga segundo sa unang laro. Sa ikalawang round, pinatay niya ang kanyang kalaban. Ang kamangha-manghang pagbabalik na ito, isang typical na comeback play. Tignan natin si Liang Yuanhao sa court. Ginamit niya ang kanyang napakagandang kombinasyon ng mga suntok. Kunin ito, Sun Qiankun. Paulit-ulit na pag-tap sa sulok ng lubid na ito. Ngayon, magkabilang panig na ang magkabilang panig ay magkakaugnay. Sa sandaling ito, ang referee, paghiwalayin ang mga ito. Dahil sa ating mga patakaran sa malayang pakikipaglaban, hindi pinapayagan ang gayong passive claiming. Naghatid si Liang Yuanhao ng dalawang magkakasunod na suntok sa harap. Sa panahon ng pag-atake ni Sun Qiankun, dalawang pag-atake mula sa mga frontline. Malinaw na mga hit ng kalaban. Sa sandaling ito, malinaw na si Sun Qiankun. Hindi niya mapigilan ang problema ni Liang Yuanhao. Ang mabigat na suntok at sipa na ito. Madalas na pag-urong. Kapag nasa sulok na, nang ilunsad ni Liang Yuanhao ang pag-atake na ito, malinaw na may mga issue sa pagtatanggol. Halos mahulog ang magkabilang panig sa labas ng lubid. Napaka-agresibo pa rin ang estilo ng paglalaro ni Liang Yuanhao ngayon. Sa pagkakataong ito, napilitan si Sun Qiankun na tumungo sa gilid ng lubid. Ngunit hindi kayang pabayaan ni Liang Yuanhao ang kanyang pag-ingat, dahil si Sun Qiankun ay may matibay na pundasyon sa pagsasanay sa sanda. Ang teknikal na tampok ni Sanda ay mid hanggang long-range interception. Ito ay isang napakakapaki-pakinabang na karanasan. 10 segundo na lang ang natitira sa karera. Tingnan ang malapit na front hook ni Sun Qiankun sa kalagitnaan ng saklaw. Malinaw na tinamaan nito ang baba ni Liang Yuanhao.
Sige, magsisimula na ang ikalawang leg sa pagitan ng dalawang panig. Malinaw na bumilis ang bilis. Madaling umiwas si Liang Yuanhao. Ang dalawang pendulum ng kalaban. Matapos magsimula ang ikalawang pag-ikot, kapansin-pansin na nagmamadali si Sun Qiangkun. Ang nakakasakit na ritmo na ito. At ang resulta ng paglipat na ito, kung ikukumpara sa unang laro, mukhang mas tiwala siya sa sarili. Dahil ito ay dumating sa unang laro, kapag ang magkabilang panig ay nakakulong sa isang mabangis na labanan. Ilang beses na siyang tinamaan ni Liang Yuanhao. Isang mas malinaw na anyo ng mabigat na welga sa pamamaraang ito ng kamao. Kaya nakikita natin na maaaring nasa gitna ito. Sa panahon ng pahinga sa unang laro, gumawa si Sun Qiangkun ng ilang mga pagsasaayos. Patuloy na pagsugpo ng suntok. Ang Sun Qiangkun na ito ngayon, may mga palatandaan ng kontra-atake. Hinawakan ni Liang Yuanhao ang kanyang ulo at tiyan. 3 o 4 na napakabigat na gitnang pagwawalis. Mula sa aming batang manlalaro ng Chino, si Liang Yuanhao. Sa mga tuntunin ng katumpakan at pagkamatay ng pagkilos na ito, si Liang Yuanhao ay malinaw na isang hiwa sa itaas ni Sun Qiangkun. Mga hakbang ni Sun Qiangkun. At ang pasabog na kapangyarihan ng nag-iisang paglipat na ito. At lubos na natitira. Tingnan, ay click ang isang ito, ay click ang pindutan ng strike. Magwalis ng mataas. Ito ang pamamaraan ng binti ni Liang Yuanhao. Sa mga ganitong eksena, malaki pa rin ang naitutulong nila. Matapos magsimula ang ikalawang pag-ikot, ito ang relasyon sa pagitan ni Sun Qiangkun at Liang Yuanhao. Ang sitwasyong ito, pag-usapan natin ang tungkol sa unang laro. Malinaw na may mga pagbabago. Malinaw na ipinakita ito ni Sun Qiangkun. Sa pagsalakay, ang dalas na ito ay nadagdagan. Gamitin ang front pedal upang makontrol ang distansya. Pagkatapos ng paglapit, dalawang magkakasunod na pag-atake ng tuhod. Sa araw na ito Qiangkun, pagkatapos ng dalawang suntok, ang pamamaraan ng binti. Sa ganitong uri ng pagsasama ng boxing, ang kanyang huling pamamaraan ng pagsipa ay laging mahina at hindi maipapakita. Dahil sa kapangyarihan na nabuo ng dalawang pamamaraan ng kamao. Tungkol sa postura ng katawan, siguro masyadong malaki ang forward tilt. Kung gagamitin mo ang iyong paa sa puntong ito, maaaring kailanganin mong ayusin ang balanse bago lumabas. Sa mga nag-aabang ng boxing, ang kakayahang mag-kick out, kakayahang kontrolin ang katawan, lubhang maapektuhan. Nangangailangan din ito ng mahusay na kontrol sa katawan. Natapos na ang ikalawang laban, nagsisimula ang laban. Ikalawang pag-ikot. Dahil sa unang pag-ikot, patuloy na iniabot ni Liang Yuanhao ang mga ito kay Sun Qiangkun. Nagdulot ito ng napakalaking pinsala ng maraming beses. Matapos magsimula ang ikalawang pag-ikot, binago ni Sun Qiangkun ang taktika, mula sa agresibong opensibang momentum, at sa mga tuntunin ng output ng pagkilos. Ang pagbabagong ito ay ginawa ng makabuluhan. Kaya sa ikalawang pag-ikot, pantay-pantay ang magkabilang panig. Pagkatapos sa ikatlong laro, ang magkabilang panig. Sa pag-akalang hindi gaanong bumababa ang iyong pisikal na fitness. Tingnan natin ang mga taktika ng magkabilang panig. Ito ay tungkol sa kung paano gawin ang pagbabagong ito. Umabot na sa ikatlong round ang laban. Ito rin ay isang pagsubok sa pisikal na fitness at lakas ng kalooban ng atleta. Sige, tingnan natin ang referee sa court ngayon. Ito ang payo kay Liang Yuanhao. Huwag masyadong gumawa ng mga malapit na yakap. Kung gagawin mo ang isa pang malalim na yakap, mawawalan ng puntos. Kung gusto mong makita si Liang Yuanhao ngayon, sa harap ng isang taong tulad ni Sun Qiangkun na lumapit, agad niyang ilapit ang kanyang katawan sa simula pa lang. Ang pamamaraan ito ng kamao ay nagpapalitan ng mga pag-atake.
Hindi niya lubos na mapapakinabangan ang kanyang mga teknikal na pakinabang. Tila hindi komportable. Ngayon lang, si Liang Yuanhao ay nasa lubhang panganib. Ito ay isang napakabawal na hakbang. Iwanan ang iyong likod sa iyong kalaban. Inilantad sa kalaban. Sa puntong ito, tingnan natin ang gawain ni Liang Yuanhao. Muay Thai dalubhasa sa gitnang bed. I-click ang gitnang linya, I-click ang harap at likod ng mga kamay, at ang bentahe ng pamamaraan ng ginto. Halatang pinigilan siya ni Sun Qiangkun. Pinapanood si Sun Qiangkun na labanan ng mahigpit. Hindi niya binigyan ng panahon si Liang Yuanhao para mag-adjust. Sa katunayan si Sun Qiangkun ay isang manlalaban na may mahusay na kasanayan sa boxing. Napakatumpak at mabilis. Ngunit hindi gaanong maganda ang kanilang performance sa laban na ito. Siguro dahil din sa pisikal na kalagayan niya. Siya ay 1.68 metro lamang ang taas, habang si Liang Yuanhao ay 1.77 metro. 9 sentimetro ang layo. Ang pagkakaiba sa taas at pisikal na anyo, kaya't dapat niyang pigilan ang kanyang sariling mga pamamaraan sa boxing. Parehong naghagis ng mga suntok ng sabay-sabay, kapwa lumapag sa isa't isa. Sa puntong ito, makikita natin si Sun Qiangkun. Gumawa siya ng isang maliit na kilos na may isang flash. Kung ikukumpara kay Liang Yuanhao, ang ganitong uri ng kamalayan ay talagang bihira at mahalaga. Sa isang libreng labanan, mag-apply ng ilang mga pamamaraan sa boxing. Napakalaking tulong nito para kay Sun Qiangkun, na sapat na malapit para makalapit. Labis na nawalan ng lakas ang magkabilang panig. Nakikita ko ang magkabilang panig na magkasamang kumikilos. Mayroon ding ilang mga palatandaan ng pisikal na pagkapagod. Halimbawa, ang pagbaluktot ng paggalaw. Pagkatapos ay bumabagal ang bilis. Kapag nagkalapit na ang magkabilang panig, sila ang mag-inisyatibo sa komprontasyon. Maaari nitong ilipat ang sentro ng gravity ng katawan sa kalaban. Yung tipong mahirap suportahan ang sarili ko at mapanatili ang kalayaan. Ang ganitong kalagayan ng pagtayo. Sige, tapos na ang ikatlong laro. Sa larong ito, sino ang mananalo sa huling laban? Nanalo ang referee isa 30 tandang bawas 28. Nanalo ang referee 2 30 tandang bawas 28. Referee 30 hanggang 20. Ang larong ito, nanalo ang itim na panig. Congratulations! The winner is Flair!